Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At maya-maya, si Lily ay biglang nawala sa harapan at ito ay napunta sa likuran ni Dado. Nang makita ni Dado na si Lily ay biglang nawala, siya ay nagulat at napatigil. At sinabi, "Ano, napakabilis ng babaeng ito, saan siya nagpunta?" Bulong ni Dado. At maya-maya si Lily ay nagsalita, "Nandito ako sa likod mo." Inatake ni Lily sa likuran si Dado at ito ay umatake gamit ang kanyang palad. Sa bilis ni Lily wala ng oras si Dado para umilag sa pag-atake ni Lily. Ang palad ni Lily ay tumama sa likuran ni Dado. Sa pagtama nito, halos mabali ang spinal cord nito. At si Dado ay tumilapon ng napakalayo. At ito ay bumangga sa napakalaking puno. At si Dado sa oras na ito ay nakaramdam ng sakit sa pag-atake ni Lily na iyon. Si Dado ay samuka ng dugo at ito ay nagmumura sa kanyang sarili. Ang babae na ito ay tao ba talaga? Ang kanyang spiritual na lakas na tinataglay ay hindi nagkakalayo sa aking spiritual na lakas. Ngunit sa kanyang pagkilos ay parabang napakalayo ng aking tinataglay na lakas sa kanya. At tama nga ako, mas mapapakinabangan ko ang lakas ng babaeng ito. At si Dado ay ngumiti ng patago, habang nakatingin kay Lily. At ang mga tulisan ay nagsigawan. "Dado, ayos ka lang ba?" Sigaw ng mga tulisan. At si Lily ay tumawa. "Babalik ko ang sinabi mo sa akin. Hanggang dyan na lang ba ang iyong kakayahan? Sa totoo lang, sa aking pag-atake sa iyo kanina, ay dapat patay ka na, kung ginamit ko ang aking espada. Ngunit dahil sa gusto ko pang makita ang iyong kakayahan, kaya mas ninais ko gamitin na lang ang aking palad. Dahil sa sinabi mong gusto mong gumawa ng isang kaharian at mangibabaw ito sa lahat. Kaya mas pinili kong makita pa ang iyong kahusayan sa pakikipaglaban. Ngunit hanggang dyan na lang ba ang iyong kakayahan? Ngayon sa oras na umatake ulit ako, hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon mabuhay. Mahinang tulisan, tumayo ka dyan. Alam ko ay hindi ka talaga labis na napinsala sa aking ginawang pag-atake." Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Dado, siya ay labis na nagalit. Ang babae na ito, pinaglalaruan niya ako. Sa totoo lang, tama ang sinabi niya kung sa pag-atake na iyon na kanyang ginawa kung ang kanyang espada ay kanyang ginamit sa akin. Sigurado ay napaslang niya na ako. At si Dado ay ngumiti at sinabi, "Mukhang nagkamali ka na binigyan mo ako ng pagkakataon mabuhay. Sa tingin mo ba mauulit mo pa na ako ay iyong masaktan? Nagkakamali ka sa naging desisyon mo." At si Dado ay dahan-dahan tumayo. Ang spiritual na lakas nito ay mas lalong lumalakas. Maya-maya si Dado ay sumigaw ng napakalakas. Ang kanyang katawan ay unti-unti nagbabago. Nakikita ito ng lahat na kahit ang mga tulisan ay sobrang gulat na gulat. Nakikita nila na si Dado ay unti-unti nagbabago ang kanyang itsura. At si Lily ay pinagmamasdan din ang nangyayari kay Dado ngayon. Ang spiritual ni Dado ay mas lumalakas pa. Habang ito ay nagbabago ng anyo. Oo, dahil sa sakam ang grupo ni Dado. At ang mga ito ay labis din ang paghahanap sa mga natatanging kayamanan ng mga sinaunang tao sa mundo ng mga tao. Nung si Daryl ay namalagi sa mundo ng iba't ibang nilalang. At sa ilang taon ang lumipas, napakadaming nangyari sa mundo ng mga tao habang wala siya. At noong panahon na wala si Daryl sa mundo ng mga tao, magbalik tanaw tayo sa lumipas na mga taon.
Ang pamumuhay nila Dado habang ito ay nasa ilalim ng pamumuno ni Wangso ay hindi maganda. Sila Dado at ang mga kasamahan nito ay pinagmamalupitan ng kanilang pinuno na si Wangso sa pangkat ng mga tulisan. At, habang sila Dado at ang kanyang grupo ay inatasan ni Wangso na maghanap ng mga ginto sa isang napakalaking kuweba at ang mga ito ay inatasan ni Wangso na maghukay. Ang mga ito ay labis na naghaukay upang makahanap ng mga kayamanan. At sa paghaukay ng mga tulisan na ito, ng ilang araw, nakagawa sila ng hukay na napakalalim. At may tinamaan sila na isang bagay sa kanilang paghaukay. At sa pagtama nila sa bagay na iyon, ang buong kuweba ay sobrang yumanig. At ang mga tulisan na ito ay mabilis na nagsiakyatan sa takot. Gamit ang mga lubod na nakatali sa kanilang mga katawan. At si Dado lang ang naiwan sa ilalim ng napakalalim na hukay na kanilang ginawa. Si Dado ay masyadong curious sa nangyaring pagyanig ng kalupaan sa kuweba na kanilang pinaghakayan. At si Dado ay pinagmamasdan ang isang bagay na kanilang tinamaan. At maya-maya, si Dado ay biglang may humila sa kanya patungo sa kalaliman ng kalupaan. At si Dado ay sumigaw ng malakas. At ang sigaw ni Dado ay umalangaw-ngaw sa buong kuweba. At ito ay naririnig ng kanyang mga kasamahan. Ang mga ito ay labis na natakot at nagsitakbuhan papalabas ng kuweba. Sa paglabas ng mga tulisan sa kuweba, ang kuweba na kanilang pinaghakayan ay biglang gumuho. At ang mga ito ay labis ang pag-alala para kay Dado. At ang mga tulisan na ito mas pinili na lang bumalik sa kanilang kampo at sabihin sa kanila mga kasamahan at sa kanilang pinuno na si Wangso na si Dado ay wala na. Alam nila na si Dado ay napahamak na sa butas na kanilang hinukay bago pa gumuho ang kuweba. Dahil sa narinig nila sigaw ni Dado ay ito ay para bang nilalapan ng kung anong nilalang sa ilalim ng kalupaan. At samantala, si Dado ay nakaharap sa isang spirito sa ilalim ng lupa. Ang spirito na ito ay matagal nang nakakulong sa malalim na kalupaan. At dahil sa ginawa ng mga tulisan na paghukay ng malalim at sa pagkasira ng isang bagay na pinagkulungan ng espiritu na ito, ito ay nakakita ng liwanag mula sa taas. At ang spirito na ito ay labis ang saya. Gustong nitong lumabas na sa ilalim ng kuweba ngunit hindi niya ito magawa. Tulad ni Zubaji, ang spirito na ito ay daan-daang libo na nakakulong sa ilalim ng kalupaan. Ngunit si Zubaji naman ay nakulong sa loob ng kaharian ng North Mona. Sa sagradong silid, ngunit ang spirito na ito ay dahil sa sobrang kasamaan, mas pinili ng mga sinaunang Diyos na ito ay ikulong sa pinakamalalim na hukay at ito ay ikulong sa isang kahon. At dahil sa tinamaan ng mga tulisan ang bagay na pinagkulungan ng spirito na ito ay muling nakawala. At dahil ang mga sinaunang Diyos ay naglagay ng mga dasal sa buong kuweba na pinaglagyan ng kahon na pinagkulungan sa spirito na ito, na kahit makawala sa kahon ang masamang spirito na ito ay hindi ito basta-basta makakaalis sa kuweba. Makakaalis man ito, kung ito ay makakasanib sa isang katawan ng taong nabubuhay. Kaya ang ginawa ng mga sinaunang Diyos, ang kuweba na pinaglagyan ng kahon habang nakakulong ang masamang spirito na ito, ay pinailalim sa isa pang kuweba. Ang kuweba na pinaghakayan nila Dado kasama ang kanyang mga kasamahan na tulisan. Sa ilalim nito ay may isa pang kuweba na nakatago. At si Dado ay takot nang makita niya ang isang spirito na sobrang nakakatakot. At ang spirito na ito ay nagsalita at sinabi, "Ikaw ang gagawin kong daan, upang ako ay makalabas sa lugar na ito. Ang iyong katawan ay aking aangkinin simula ngayon," sabi ng masamang spirito kay Dado. At si Dado ay nanginginig sa oras na iyon. At ang spirito ay mabilis na sumanib kay Dado. At ang buong katawan ni Dado sa oras na iyon ay mabilis na nasakop ng spirito na ito. At maya-maya, nakumpleto na ng spirit ang pagkabkab sa katawan ni Dado. At ito ay mabilis na lumilipad at binasag ang mga bato na galing sa pagguho ng isang malaking kuweba. At ang spirito na ito gamit ang katawan ni Dado ay nakalutang sa kalangitan. Ito ay sobrang nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Ito ay mas malakas pa kay Zubaji. At ang spirito na ito ay dahan-dahan bumaba sa kalupaan at ito ay nagsalita. Sa wakas nakalaya din ako sa pagkakakulong sa matagal na panahon sa kahon na iyon sa ilalim ng kuweba na ito. Ngayon na ako ay malaya na. Nais kong maghigantay sa lahat ng ginawa ng mga Diyos na iyon sa akin at sa pagkakatulong nila sa akin ng matagal na panahon.
Ang mga kaharian na nakatayo sa mundo ng mga tao ay aking wawasakin at gagawa ako ng sarili kong kaharian. At ito ay naglakad-lakad sa kagubatan gamit ang katawan ni Dado. At lumipas ang ilang araw, sa paglalakad ng spirito na ito gamit ang katawan ni Dado. At ang mga tulisan na kasamahan ni Dado habang ito ay naglalakad para maghanap ng pwedeng nilang pagkuhanan ng ginto, dahil kung hindi sila makakahanap ng ginto sila ay malalagot na naman kay Wangso ang kanilang pinuno sa pangkat ng tulisan. At maya-maya, nakita nila ang katawan ni Dado na naglalakad. Ang mga tulisan ay sobrang saya. At ito ay mabilis na tumakbo patungo kay Dado. At ang spirito na may gamit-gamit sa katawan ni Dado ay nagulat at ito ay nag-aantay sa mga sasabihin ng mga tulisan. At nararamdaman ng spirito na may gamit sa katawan ni Dado ang saya ng mga tulisan na nakapaligid sa kanya. At siya ay napabulong sa kanyang isip. Ang mga nilalang na ito ako ay nakakatiyak na kasamahan ito ng taong aking pinagsaniban. At ang mga tulisan ay masayang sinabi, "Halika Dado, bumalik tayo sa ating kampo. Ipapaalam natin sa lahat na ikaw ay nakaligtas sa pagguho ng kuweba." At mabilis na hinailan ng mga tulisan si Dado patungo sa kanilang kampo. Habang naglalakad ang mga ito, ang isang tulisan ay nagsalita at sinabi, "Ano ang nangyari sa iyo Dado? Akala namin ikaw ay patay na. At sa malalim na hukay na ating ginawa. Akala namin ay may isang nilalang nasa ilalim nun at ikaw ay pinaslang na. Mabuti ay ikaw ay ligtas at ngayon ay kasama ka na namin." Sabi ng isang tulisan na kasamahan ni Dado. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!